Nagugustuhan niyo ba yung naka-leather jacket ako? Dahil umuulan dito sa Dole ng Kasiyahan dahil muling nagbabalik ang inyong inaabangan tuwing Huwebes ng gabi ang Arnelli in the House. Kahit nandito kami sa Intramuros, bagyong bagyo ng sayang hatid namin sa inyo dahil katulad ng sinabi ko, nandito kami sa Dole. Oy, yung Dole, hindi yung gawaan ng pinya, ha? Kasi dati yan sumikat ang Dole. Ang Dole ay Department of Labor and Employment. Dito lumalapit yung mga issue sa kanila mga trabaho at kung ano-ano pa no, basta tungkol sa labor. O yung labor, hindi naman yan yung nanganganak. Yung labor tungkol sa trabaho. Okay? Narito tayo para umikot dito sa iba-ibang departamento ng Department of Labor. Yung mga makakausap natin dito, mga undersecretary, direktor, lahat kakausapan natin para lalo nyo maintindihan kung ano ba ang inyong relasyon sa Dole. Okay? Samahan nyo kami. Dito na, papasok na kami. Ang Department of Labor and Employment po ay ang responsabling ahensya sa pag-implement po ng mga batas patungkol po sa pag-empleyo. Kailangan may makausap tayong magaling. Ibigay na natin yung mga benepisyo ng inyong mga manggagawa na nasasaan sa batas. We have a genuine public servant. A public servant is not a public slave. I would like to say that again and again and again. Marami kaming natutunan sa inyo, ma'am. At sa aming pagbabalik, isang inspiring story naman ang ibibigay namin sa inyo. Makikilala natin ang isang empleyado ng Dole. Actually, hindi lang isa ito. Maraming kabilib-bilib lang dito. Kaya tutok lang po kayo at magbabalik kami agad-agad. Huwag po tayong susuko, no? Nasa sa atin din kasi kung paano tayo mamahalin ng kapwa natin. What you have lost is not important. What you have left is important. Ayun, pagka binanggit ang labor, laging ang pinaka-like ng lahat ay si Cablas Ople. Wala pa ako narinig na hindi siya like. Kaya lahat ng kwarto pinararangalan, lagi Ople yan. So, dito sa ating Arnelli in the House, meron tayong Like Mo Siya segment. At ang i-feature natin ngayon, ang isa sa pinaka-dedicated na employee ng Dole. Ito si Jimmy. Si Jimmy ay isang PWD na nakatira pa sa napakalayong lugar at mayroon pa siyang ginawang sasakyan na design talaga para sa kanya para makarating siya rito ng madali, mabilis at araw-araw siyang makapasok. Siya tagasagot ng mga reklamo ninyo kaya kahanga-hanga ito si Jimmy at like na like siya ng napakarami. So, kilalanin natin siya. Isa na namang ka-like-like na empleyado ng Dole, Kuya Jimmy. Hi, I'm Jaime Tabayag. Just call me Jimmy. Yun ang palayo ko, Jimmy. No? I am married with 3 kids, no? 22, 18, and 10 years old. Start po ako dito 1995, project-based pa ako no, sa Bureau of Labor and Employment Statistics for 5 years. Luckily, na-permanent ako sa Bureau of Working Condition under this department also. And then, 2010, nalipat po ako ng Information Publication Service. Since 2007, na-detail po ako sa Dole Hotline as action officer. Kami po yung sumasagot ng mga problema ng mga manggagawa with regards to general labor standards. Thank you for calling Dole Hotline. Magandang hapon. Hindi raw bababa sa 50 tawag ang natatanggap ni Kuya Jimmy sa loob ng 8 oras. Nag-enjoy po ako doon sa trabaho ko kasi very challenging yan eh. Pero iniisip ko na lang, wala ako sa position niya. Siguro napaka-desperado niya, baka yung natanggal na sa trabaho. Inilalagay ko na lang yung sarili ko sa kanya para maintindihan ko siya. Buti no to negativity si Kuya Jimmy. Ito ang buhay ko bilang isang manggagawa ng gobyerno na may kapansanan. Tama San Mateo, syempre, ang aking ginagamit kasi itong motorcycle. Kasi nga, Marikina pa lang, napaka-traffic na. So, abutin akong 3 oras. Oh, di ba? Katulad ng marami sa atin, traffic din ang kalaban ni Kuya Jimmy. When it comes to employment naman, no, may personal experience. Actually, we are governed by the Republic Act 6713, no? The Civil Service Law. Regardless of your disability, walang exemption. Kasi nga, public service po ang
ang aking pinili na maging trabaho. Just go with the flow, tapos makakarating ka rin naman. Bago pa man makarating sa kinaroroonan niya ngayon si Kuya Jimmy, marami rin siyang pinagdaanan. Sanay na kasi ako dyan sa pagkukommute dati. So kasi from San Mateo, mag-jeep ako to Cubao, from Cubao, LRT ako hanggang sa Recto. Pagdating ko sa Recto, wini-wheelchair ko na yun. Hanggat medyo nakaipon ako, para naman maipasyat yung family ko, bumili ako ng owner type jeep. Itong trabaho ko pagka yung linggo, no? Nilalaro ko yung apo ko. Alam niyo ba mga ma'am sir, hindi lang huwarang empleyado at family man si Kuya Jimmy, isa rin siyang vlogger. Alright, ladies and gentlemen, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my channel, Jimmy TV. Para makita ng taong bayan, no, na hindi kakaisa kami. Kumbaga, isa lang naman tinatakbuhan natin. Non-PWD ka, PWD ka, isa lang ang ginagalawan. Pare-parehas ng po yan. Tutik lamang mga kaibigan, kahit marami po tayong makikitang mga updated, no, na ano ba mga programa para sa gobyerno, para sa ating mga may kapansanan. At syempre, palalampasin ba natin si Kuya Jimmy sa Arnelli in the House question and answer portion? Bruno Fernandez. The Boy. Aldereta. Sagittarius. Broadcaster po, kasi idol ko si Noli Di Castro. Si Jose Marichan. Beautiful girl. Beautiful girl, wherever you are. Payag kaya si Kuya Jimmy na mag-retire na sa boxing si Senator Pacman? Dapat kasi malulungkot ako pag natalo siya. O si game na game si Kuya Jimmy, kaya naman ito ang mensahe niya. Sa ating mga PWD, sana huwag mo tayong susuko, no? Nasa sa atin din kasi kung paano tayo mamahalin ng kapwa natin. Ipakita natin lagi sa mga kasama natin ng PWDs na may kakayanan tayo na kaya din natin gawin kung ano po yung kanilang ginagawa. What you have lost is not important, what you have left is important. Alam nyo, ang Indole kasi kilalang kilala yan. Basta yung mga issues, masakop sa manggagawa. Pero kailangan nyo ring malaman na mayroong programa ang Dole para doon naman sa mga